Lahat ng pinatay dahil sa love triangle, war on drugs. Lahat. Dahil wala nga silang ebidensya. Missing sa Bungeros, ang tagal na niyan, di ba? 2025 na. Pagpasok nung termino namin, 2022, nandyan na yung missing sa Bungeros. Pero bakit ngayon nyo lang hinahanap sila? Di ba? Kasi walang buto. Kailangan natin ng buto. Hanapin natin ang missing sa Bungeros. Mga biktima ng war on drugs. At anong ginawa nila? Noon, sabi nila, mag-iimbestiga ang Pilipinas. Bubuksan natin ang EJK Task Force na mag-iimbestiga. Nung wala talaga silang makita, wala silang mahanap, ano sabi nila? Ay, wala na. Sinunog na lahat ng ebidensya. Nawala na lahat ng ebidensya. Sinunog na. Nag-imbestiga na nga noong 2012, di ba? Sa panahon ni dating Justice Secretary Laila De Lima. May dala-dala pa siyang bungo noon. Kung maalala niyo, di ba? May dala siyang buto ng tapos, buto pala ata ng baka yon kasi lechona ng baka yung Tanim buto! Diba? Nag-imbestiga na sila 2012. O, nagbukas na kuno ng inquiry 2024. Hanggang ngayon, wala silang ebidensya. Pero hinawakan pa din nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi ito na lang yung kaso namin. Hindi namin mahuli si Netanyahu eh. Hindi namin mahuli si Putin. Panghawakan namin ito si Duterte kahit na wala kaming ebidensya. Sinasabi na namin, sobrang tagal niyo na siyang pinanghahawakan, dinidetain sa pre-trial stage. Diba? Sobrang tagal na. Ibigay nyo yung interim release. Kasi sa inyo naman na provision yan eh. Interim release, nandyan nakasulat. Pero anong sabi nila? Ay hindi pwede dahil ang gagawin niya ay tatakbo siya. A flight risk daw. Paano naging flight risk yan? Nahirapan na nga yan umakyat ng eroplano. Paano mo itakbo yan? Na pag sinabi mong, oh tara na, pack up na, nandyan na sila, huhulihin tayo. Hindi nga siya makalakad ng maayos. At saka wala siyang ibang gustong puntahan kundi umuwi sa Davao City. Sinasabi niya yung mga supporters, oo, totoo, matanda na siya. Pero yung mga supporters niya, tinitreaten nila ang mga witnesses, mga prosecutor, ang ICC. Wala ngang witnesses, sinong ititreaten? Ang sinasabi nila, ay, madami siyang baril, madami siyang pera. Ngayon nga, binibenta na nga yung bahay niya kasi duda ko, kailangan ni Hanilet ng pera. Pumasahe dito. Diba? Hindi na makatarungan yung sinasabi nila sa paghawak at pag-detain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, hindi ako mapapagod sa paulit-ulit na pagsabi sa kanila. I-dismiss na nila yan o di man ibigay nila ang interim release. Dahil meron ng bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya dito. Lahat ng gusto ng ICC gagawin namin. Ibigay niya sa amin si Duterte. Meron na eh. So bakit niyo pa kukontrahin yan? Alam niyo namang mahina yung kaso. Kasi wala na silang kaso pag na-dismiss ang kaso ni
Duterte. Ano pa bang silbi ng contribution ng mga member states sa ICC? Wala nang magko-contribute. Eh di wala naman kayong nakakulong eh. Wala naman kayong kailangan na patakbuhin na kulungan eh. Wala naman kayong kailangan na mga assistant, mga prosecutor dahil wala namang kaso na eh. So bakit pa kaming mga mayayaman na mga bansa magbigay sa ICC? At ilan na ba ang umalis sa ICC? Pilipinas, umalis na. Sino yung isa? Hungary, umalis na. Dahil nagising na. Alam na nila na wala ito. Gusto lang nila ipilit ang kanilang paniniwala sa global order. Kahit kayo-kayo lang yan mga Pilipino, sasali kami. Makikialam kami. Kahit bansa nyo yan, hindi namin bansa yan, makikialam kami. At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo. May kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Magsalita ka na magsalita. Kasi kailangan namin ng witness. Dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma. Meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila at naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din. Ano bang pwede nating gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. 'Di ba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo, bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nilang exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Yan ang pwede nating gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na
ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan. Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Hanggang doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa nasabi, crimes against humanity. At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture ng tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Yes ma'am, papunta na po tayo doon. Ang estado ng ating bayan. Ano ang nararamdaman natin? Hopelessness, frustration, anger. Dahil tayo ay bumoto. Bumoto tayo ng isang presidente na ang sabi niya, unity at continuity ang kanyang dadalhin para sa Pilipinas. Anong nangyari? Walang naibigay kahit isa. Wala tayong nakikitang pagbabago. Kayong lahat, masasabi nyo yan. Kasi pag uwi nyo sa airport pa lang, nakakabuisit na, di ba? Iritado ka na sa airport pa lang. Kasi alam nyo, kahit na malaki yung airport natin, merong mga lugar dito na maliliit lang ang airport nila, pero maayos, malinis. Organized. Diba? Hindi ka natatakot na nakawin yung laman ng mga pasalubong mo. Paglabas mo sa airport, naku. Bago ang lahat, magdasal tayo dahil pangit ang panahon sa Pilipinas. At marami ang umiinda ngayon ng landslide at pagbaha. Mga bangag talaga! Sinabi niya yan, ma'am, magagamit ang tubig sa tagtuyo. Hindi ko alam ma'am paano naging presidente yan ng Pilipinas. Hindi ko talaga alam. Sorry. Peace be with you. Peace. Oo. Ako? Ikaw na lang, Ma'am Sara! Oo, ma'am. Alam ko yun. Madami nagsasabi sa akin yan. Sa Pilipinas, ma'am, kahit saan ako umikot, yan ang sinasabi nila dahil sa'yo.
dahil sa'yo. Akala ko kasi gusto akala ko kasi 'di ba ikaw magulang ka or may edad ka na, magulang ka, ang gusto mo para sa anak mo may maganda hindi bumabaha yung inyong lugar, makakalakad siya, makakapasok siya ng paaralan ng maayos, hindi tayo takot na may mangyayari sa kanya. Pag may sakit, pumasok ka sa hospital, automatic, nandiyan na kaagad yung tulong ng gobyerno, hindi ka pa mag-hanap-hanap saan. May malinis, maayos, mabilis na bus, o train, o tram. Di ba ganun ang pag-iisip nating lahat? Ganyan tayo mag-isip, di ba? O tapos pangarap natin na, ay, sana umabot ang araw na hindi na tulad ko ang aking mga anak na naghihirap dito sa ibang bansa. Na dugo, luha at pawis, araw-araw ang nangyayari sa akin dahil sa pagtatrabaho para sa aking pamilya. Di ba ganun yung pangarap natin? Hindi ko alam kung bakit hindi ganyan. Akala ko, ganyan ang pangarap niya para sa atin lahat. Lalong-lalo na para sa ating mga anak. Kampanya ako sa inyong lahat. Sabihan natin yung mga naiwan sa Pilipinas. Hindi dahil sikat, hindi dahil galing sa dinastiya, hindi dahil paulit-ulit kapamilya ng politiko ay ilagay natin dyan. Piliin natin yung karapat-dapat at marunong. At nag-iisip siya para sa bayan at sa taong bayan. Diba? So, isipin mo ma'am, sa susunod na eleksyon, nandyan na naman sila. Mandaya naman sila eh. Hindi, mandaya naman sila. Kaya hindi siya magagawa ng isang tao lang. Kailangan baguhin natin. Tayong lahat, sama-sama, baguhin natin yung mukha. Totoo yan, ma'am. I agree. I totally agree sa sinasabi. Tingnan nyo yung pulis natin doon, si Torre. Nakita nyo yung dumaan dito kahit may edad na. Wapo pa rin. Pulis ba yun? Pulis yun? Oh. Diba? Gwapo ng mga pulis dito, eh. Maana na lang yun ang mga Pinay. Uy, dakpa na lang po. Dito po sa ICC, sa detention, sa prison, Shebingen. Ito itong mga naasa kuan. Naasa front desk nila. Makaano ko, walo, uy, kagwapo. Hindi naman ganyan siya artista, uy. Ano silang mga artista ba? No? Pwede, mga buutan? Mga buutan ng mga Dutch? Mga buutan ng mga pulis na Dutch? Dili pareho kay Torre. Not at all. Grabe, kuyaw naman tayo mo mag-Dutch. Uy, dali lang nga siya makakatunan. Lusog na siya. Kinahanglan na natunan ang mag-Dutch. Ano ba? Nag-eskwela mo para makakatun mo o 2 years. Sa sobrang balik-balik na ako, diri ma'am, magtuon na lang po yung siguro ko. Gikapoy, naging pong balik-balik, diri ma'am. Kimalo mo, walay ngayon, magbinuang ko, basing gamito na po ni sa ICC. Balo mo kaganina,
Kani akong kauban. Ingnan na gyud nako siya. Ing kung saan taman na pag jailbreak ang kulungan. Atuan na lang yun ng kuhaon dito sa sulod. Bantay lang na ICC kay. Kapila na ba ako nilang i-warningan niya. Iban ka na mo diri. Iban ka na mo sa pagbisita. Kay nag-istorya daw ko og mga bawal istoryahan kami ni President Duterte. Bawal daw na istoryahan ang mga ingani, mga ingana. Gina-istoryahan daw na mo. Siguro mga nakaunong na sila sulti sa ko na iban ko nila. Di na ko pabistahon. Kinsa may single dere be? Single? Kamo mga single. Uya para guna ninyong mga gwardiya din ha sa ICC be? Uya ba ninyo? Para di sila stricto kaayo. Ayaw po na ma'am kay makasala ta sa mga asawa. Kana lang single ma'am. Ito single. Kita na ko inyong mga naw. Ma'am, pwede na mo mulakaw ma'am. Diretso na mo dito sa prisuhan. Pangulitawin na tong mga gwardya dito. Himuan na ninyong mga bana ninyo. Tapos, kuan na yun ma'am. Pag nakuha na ninyo tanan, ilahang kwarta, biyain na dayon. Ay, sorry, biyaan na tika. Nakagawas na si President Duterte. I don't need you anymore. Huy! Tara na ba? Mumuli na ang kinabukasan na ibigay natin sa ating mga anak na huhuli. Hindi pwede dahil we deserve better. We are not Filipinos for nothing. Buong mundo umaasa sa trabaho ng Pilipino. Buong mundo umaasa sa sipag ng Pilipino. At hindi na pwede na nasa huli tayo lagi. Pag mga anak na natin, dapat ang maibigay natin ay isang malinis, maganda, disiplinado, maayos na Pilipinas. Kaya yan ang kailangan nating gawin. Sige ma'am, mauna ka na doon sa kulungan ma'am, ligawan mo na yung gwardya. Mga kababayan, nagpapasalamat ako sa ating mga organizers, kaway-kaway, nandyan sa palibot ang ating mga organizers sa walang sawa na pagtulong sa amin para mabuo ang ating mga programa. Nagpapasalamat ako sa ating mga supporters na tumutulong sa ating mga organizers para sa ating mga programa. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa oras ninyo, dahil marami naman kayong pwedeng gawing ibang bagay ngayong araw na ito. Pero nandito kayo sa The Hague para pagsabihan ang ICC na Free Duterte Now. Maraming salamat. Magandang hapon. Isang